Ang title po na isi-share ko po sa umaga pong ito is Be Separated from the World, Rooted in God's Word. Be separated from the world, okay, rooted in God's Word. Holiness is, it's just about perfection, but it's all about direction. Kapag tayo po ay ibig sabihin yung born again na tao, yung Kristiyanong tao mga kapatid, nagkakaroon siya ng direksyon. The moment na tinanggap niya po si Jesus, nagbabago po yung direksyon ng buhay po natin. Amen po ba? Kaya napakahalaga na maintindihan po natin yung salita ng Panginoon. Amen po ba? We believe that people who have been born again grow in sanctification. Ano po ang ibig sabihin nito? Okay, ang ibig sabihin po nito that they separate themselves from the value system of the world and embrace and live according to the kingdom that Jesus proclaimed. Ano ho ba yung promise ng Lord sa bawat isa sa atin? Balikan ko lang po yung chapter 6 ng 2 Corinthians. Ano ba yung pinangako ng Lord sa bawat isa po sa atin? Ang sabi po doon, nakalagay po dyan, okay, do not be joined to unbelievers. What do right and wrong have in common? Can light and darkness be friends? How can Christ and Satan agree? Or what does a believer have in common with an unbeliever? How can the temple of the true God and the statues of other gods agree? We are the temple of the living God. God has said, I will live with them, I will walk with them, I will be their God, and they will be my people. Hallelujah, praise God. Come out from among them and be separate, says the Lord. Pwede mo pakisabi sa katabi mo, be separated from the world. Okay, ang sabi po dyan, do not touch anything that is not pure and clean. Why? Because then I will receive you. Praise God. Ito ulit yung promise ng Lord. And I will be your father, you will be my sons and daughters, says the Lord who rules over all. Praise God. Palapakan po natin si Lord po sa umaga pong ito. Hallelujah. Mga kapatid, ang mandato ng Diyos sa bawat mananampalataya ay lumakad po ayon sa kabanalan. Amen po ba? Hindi ibig sabihin na wala tayong kasalanan. Hindi ibig sabihin hindi po tayo nagkakasala. Ang ibig sabihin, mga kapatid, ng sanctification ay lumalakad po tayo doon po sa plano at purpose ng bawat isa sa atin. Ang nakakalungkot ngayon, marami pong mananampalataya, maraming Kristiyano, tinatawag nilang Christian yung buhay nila, pero pag nagsalita, iba. Pero pag nagkilos sila, iba din mga kapatid, hindi po akma yung kanilang pananalita doon po sa kanilang gawa. Mga kapatid, ang panawagan ng Lord sa bawat isa sa atin, hallelujah, kapag ikaw ay Kristiyano, meron dapat tayong tinatawag na distinction. Naintindihan niyo po? Meron dapat tayong pagkakaiba sa kanya, sa kanila. Sa unbeliever at saka yung believer at saka unbeliever, meron dapat tayong pagkakaiba sa kanila. Amen po ba? So pag inilagay ka ng Lord sa trabaho mo, dapat iba ka. Pwede ang pakisabi, dapat iba ka. Pag nilagay ka ng Lord kahit saang marketplace, dapat tayo po ay nakikita po sa atin yung kakaiba. Ibig sabihin, merong something sa kanya na hindi ko nagagawa. Okay, nung malaman niya, sabi na, Kristiyano pala to. Kaya pala kakaiba yung salita niya. Kaya pala iba siya magsalita. Kaya pala iba siya gumawa. Hallelujah! Kaya iba siya mag-isip dahil Kristiyano siya. Praise God! And what makes me sad, mga kapatid, nowadays, marami pong Kristiyano yung parang pagka nasa church, okay sila. Pero, Pastor, alam ko wala dito yon. Sa ibang church po yon. Okay. Okay, pagka nasa church sila, okay sila. Pero paglabas, okay, iba naman sila. Yung doble cara, okay, pakitingnan mo yung katabi mo, isa lang bang mukha niyan? Oh, isa lang. Okay, isa lang yung mukha niya. Ibig sabihin, hindi po dapat ito yung mandato ng Lord sa bawat isa sa atin. Ang panawagan ng Diyos na bawat lugar, bawat sitwasyon, anumang pagkakataon sa buhay po natin, mga kapatid, dapat namamayagpag po yung ating pong pananampalataya. Hello? Dapat pagka tayo po ay nagsasalita, sabi na merong kakaiba sa Kanya. Bakit? Kasi nung binago tayo ng Panginoon, ang sabi po ng Bible, okay, if anyone is in Christ, ano pong sabi doon? He is a new creation. All things have passed away. Behold, all things become new. Ang ibig pong sabihin, yung lahat ng luma sa buhay po natin ay nawawala ito. Bagamat may mga pagkakataon na nagigising ito, lalong-lalo na kapag nagagalit tayo, di ba? Lalong-lalo na pagka medyo unfair yung situation, di ba? Lalong-lalo na kapag may mga persecution sa buhay natin, mukhang nag-iiba. Ibig sabihin, lumalabas yung tunay na lem.
Yung tunay po na lem, hindi ito yung nasa pulpito. Yung tunay na lem, yung nasa labas. Amen po ba? Hindi ito yon kasi pag nandito tayo, okay tayo, di ba? Pero pag sa labas, doon po yung training ground natin. Kasi yung mga kasama natin dito, okay tayo lahat eh. Kaya nga, meron dapat distinction tayo paglabas po natin. Kasi dito sa loob ng church, siyempre mababait tayo lahat. Okay tayo lahat. Kaya po yung training ground natin mga kapatid, paglabas po ng simbahang ito, sino ka ba talaga? Alam mo ba talaga yung identity mo bilang isang mananampalataya? At napakahalaga na maintindihan po natin sa umaga pong ito, na bilang isang mananampalataya mga kapatid, dapat makita sa atin yung tinatawag po na sanctification. Ang ibig pong sabihin nito, ikaw ay set apart, separated from the world, hallelujah, and rooted in God's Word. Hindi pwede hong magsama yung mundo. Okay, anyway, sa Bible po, sa John 3:16, di ba, sinabi po doon that for God so loved the world. Okay, sa 1 John naman, ang sabi po doon, hate the world. Okay, dalawa po yun, magkaiba. Yung sa John 3:16, ang ibig pong sabihin nito ay tao. Okay, yung people. Pagdating po sa 1 John naman, ang ibig sabihin ng world ay yung mundo. Ang ibig po sabihin ng yung value system, okay, ng mundo pong ito. Wala pong sinasabi si Lord na hindi natin mahalin yung mundo, yung mga tao. Kaya nga ang sabi na mahalin natin sila, pero wag nating pamarisan yung ginagawa po ng mundong ito. Amen po ba? Nandyan pa ba kayo? Okay, so sa umaga pong ito, gusto ko pong maunawaan natin yung pagkakaiba natin bilang isang mananampalataya. Hindi ho po pwedeng doble cara tayo na pag nandito ka sa church, okay ka, paglabas mo naman. Naalala ko, 1995. 1995 kasi yung nagsimulang lumamig po yung aking pong pananampalataya sa Panginoon. Natatawa si Brother Abel. Okay, so nagsimulang lumamig po yung aking pananampalataya. Bakit? Okay, kasi during that time, nagbaback up po ako sa church. At pagkatapos, paglabas ng simbahan, nagtatago. Hinggat ginuhuman. Tagay-tagay ang konti. Tapos pagbalik sa church, mainom-inom, right? Sabi ko, sandali, parang may problema sa akin. Hindi dapat ito ginagawa ng isang Kristiyano. Okay, to make the story short long, nag-backslide ako. Huwag niyo pong gayahin yon, okay? Ako lang yon. Hindi po kayo yon. Okay po? So kasi hindi ko siya, parang hindi ko matanggap sa sarili ko na nag-worship ako kay Lord pag Sunday, umaattend ako ng Bible study, pagkatapos, pag ibang araw, umiinom ako, naninigarilyo ako, sabi ko, hindi pwede to, Lord. Kailangan kong gumawa ng desisyon. To make the story short long, okay, so umalis ako sa church. Ibig sabihin, pinili ko po yung gustong gawin. At the same time, alam mo ang pinakamalungkot na stage po ng Kristiyano ay yung lukewarm. Yung ibig sabihin yung hindi pinakamalungkot yan eh. Na-imagine ko nga, habang umiinom ako, naalala ko, pataas-taas ako ng kamay dito sa church. Okay, naalala ko, baka si Pastor, si Lodyo, nandyan, si Pastor, nandyan. Grabe mo, hindi ako masaya. Pagkatapos, pag nasa church naman ako, naalala ko mamaya, saan kaya kami? Sa 7-Eleven, sa Plato, kung saan mga, yun issue, parang sabi ko, Lord, hindi tama to. Bagamat marami pong Kristiyano ngayon sa kanila, nakakalungkot, okay lang sa kanilang gawin yon. Alungkot, no? Kristiyano tayo pero nakikiayon tayo doon sa gawain ng mundo. Malapit na pong bumalik si Lord. Pwede bang pakisabi sa katabi mo, kaya umayos ka na. Sige po, sabihin nyo ng seryoso. Tapikin mo siya. Ito talaga yung panawagan ng Lord sa bawat isa po sa atin. Alam mo, pagdating ng Panginoon, matagpuan tayo ng Panginoon na tapat po naglilingkod. Okay, lumalakad po doon sa plano at nais ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Hindi ho po pwedeng tayo po ay lumalakad doon po sa dalawang. Sino po sa inyo, sino po ang may mga asawa? Pakitaas po ang kamay. Pakitaas po, lahat ng mga married po, pakitaas ang kamay. Gusto nyo ba na dalawa yung asawa nyo? Oh, sige po, sa lahat ng may asawa, pakisagot po, gusto nyo ba ang dalawa? Ayaw nyo, di ba? Ayaw po natin yon. Bakit ayaw nyo? Mahirap daw. Kasi hindi yun yung mandato ng Lord sa atin. Hindi po yun po yung sinasabi ng Bible. At the same time, mga kapatid, hindi ho maganda yung ganun pong sitwasyon ng buhay natin. Pero sa hindi po natin sinasadya mga pagkakataon, napaparamdam natin ito sa Panginoon. Hello?
Ang sabi po ng Bible, serve God. At dapat si Lord lang ang pinaglilingkuran po natin. Hindi po pwedeng doble kara. Kaya nga po doon po sa church, talagang pilagi kong pinapaalala sa kanila, pagka ikaw ay leader, nandyan ka sa harap, upo. Hindi pa pwede nagpipreach ako dito tapos nandun ka nagkikwentuhan, ay talagang tinatawag ko sila. Sabi ko, hindi pa pwede yun. Kasi sabi ko, leader tayo yung nanguna, pagkatapos tayo yung maingay dyan sa labas, hindi pa pwede yun. Pagdating po sa praise and worship team, sabi ko, lahat ng praise and worship team, whether ano ka ba, yung nagli-lead ka man ng worship o hindi, okay, hindi ka man mag-lead ng worship, dyan ka sa harap. Okay, bakit? Leader tayo eh. Dapat tayo yung example kasi tayo. Ibig sabihin, sinusundan tayo ng mga tao. Alam mo, itong na-found out ko, Pastor, na mas madaling mag-lead ng worship kapag meron kang relationship sa congregation. At mas madaling mag-lead ng worship kapag ikaw mismo nakikita nila na yung ginagawa mo, ay yung sinasabi mo sa kanila, ginagawa mo rin. Napakadaling mag-worship pala nung ganon. Rather than you command them to, come on, palakpak tayo tayong lahat, ay wala ka nga dyan eh. Hindi mo nga ginagawa eh. Okay? Yung Christianity is not all about emotion. It's all about, mga kapatid, yung action ito. Ibig sabihin, dapat talaga po ay nakikita sa bawat isa po sa atin. Dapat tayo po ay example sa ating pong pananampalataya. Example tayo sa lahat ng ginagawa natin. Dapat nakikita po ito sa bawat isa po sa atin. Amen po ba? Kaya sabi ko, pag merong dan sa likod, sabi ko, ate, halika dito sa harap ka, ate. O, makinig ka. At nakita ko po, kapag ganito po yung ginagawa natin bilang isang mananampalataya, ang saya-saya pala ng relationship po sa loob ng church. Yes, hindi po perfect, pero ang saya-saya palang ganito po yung sitwasyon ng iglesia po natin. Kaya kung saan man tayo nang dalhin ng Panginoon, mga kapatid, my prayers that all of us, matagpuan tayo ng Panginoon na faithful tayo sa paglilingkod po sa Kanya. Yung transition, yung mga problema ngayon sa family namin, talagang nung una talagang naguguluhan ako. Sabi ko, Lord, bakit nangyari ang lahat ng ito? Ang sagot ng Lord sa akin, bakit hindi? Hindi ibig sabihin pastor ka, hindi ibig sabihin leader ka, hindi ka na makakaranas ng problema. Ay kahit nga si Jesus, di ba nakaranas siya ng rejection, nakaranas siya ng persecution. Kaya nga kahit sa konting sitwasyon na ganito, okay, makapag-participate man lang tayo doon po sa hirap na ginawa ng Lord sa bawat isa po sa atin. Amen po ba? Kaya kung mayroon tayong pinagdadaanan ng mga transition, mga battle sa buhay natin, ipaglaban po natin yung ating pananampalataya. Hallelujah! Huwag tayong bumigay. Ipaglaban po natin yung pag-ibig natin sa Diyos. Kasi anumang bagay na sinimulan ng Diyos sa bawat isa sa atin ay tatapusin niya. Bakit? Tapat po siyang nangako sa bawat isa sa atin. Hallelujah! Kailangan lang po nating mag-respond ng tama po doon sa pangako ng Lord, doon po sa command ng Lord sa bawat isa po sa atin. Kaya marami pong Kristiyano ngayon parang gulong-gulo sila. Bakit? Hindi ho magulo yung Bible. Hindi rin ho magulo yung pastor nyo. Hindi rin ho magulo po yung mga sinasabi ng pastor natin. Alam mo kung sino magulo? Tayo. Bakit? Ang ganda-ganda ng plano ng Lord sa bawat isa po sa atin, di ba? Ano pong sabi ng Jeremiah 29 verse 11? Ano pong sabi nun? Okay, for to me to live is Christ and to die is gain. Hindi, iba pala. Ano pong sabi po doon? For I know the plans I have for you. Ginigising ko lang kayo. Okay, for I know the plans I have for you. Ano daw? For I know the plans I have for you to prosper you. Ang linaw-linaw po ng salita ng Panginoon na ang plano ng Lord sa bawat isa sa atin ay pagyamanin tayo. Hallelujah. Bigyan tayong ng napakagandang future. Hallelujah. At meron tayong pag-asa sa Panginoon. Ang problema, okay, ginugulo natin. Kaya pwede bang pakisabi dyan sa katabi mo, kapatid, sabihin mo sa kanya, ang ganda-ganda ng plano ng Lord sa iyo, okay, pero may pakiusap ako sa iyo, huwag mong sirain. Okay, tama mo ba? Very clear po yung Bible eh. Very clear po yung command ng Lord sa bawat isa sa atin. Napakalinaw po yun. For I know the plans I have for you, a plans to prosper you, not to harm you, a plans to give you hope and a future. Kaya ako, sabi ko sa asawa ko, huwag mo nang alalahanin yung future natin. Nakatalaga na yan sa Lord. Ang gawin natin, i-enjoy natin kung ano po yung situation natin ngayon. Bakit yung future ko, nakatalaga na sa Lord yon? Kaya tinatanong ko sila, naunawaan nyo ba talaga yung Jeremiah 29:11?
Opo, pastor, hindi nga. Eh bakit pag may problema, bumibigay tayo? Eh bakit kapag may problema, nag-give up tayo sa pananampalataya? Sabi ko sa kanila, ang sabi po ng Bible, may future. Maganda po yung future natin sa Panginoon. Ang ibig sabihin, kung dumadaan man tayo sa proseso na ganito, mga kapatid, kailangan natin pagdaanan yon. Kasi wala pong magandang bagay na nangyari sa atin na walang pangit na pinanggalingan. Gumaganda yung isang bagay kasi merong pangit na nangyari sa atin, di po ba? Unless na lang sa mukha ko. Okay. Naintindihan niyo po? Kaya napakahalaga na maintindihan po natin yung katayuan natin bilang isang mananampalataya. Kagabi, sinare ko pa po doon sa Bible study kagabi na si Pablo po, grabe po ang ganda-ganda po ng buhay ni Pablo. Ibig sabihin, victorious po yung life ni Paul. Bakit? Alam niya po yung identity niya eh. At sa ministry niya po, ginagawa niya pong personal yung ministry niya. Ibig sabihin, okay, bahala kayo, basta anumang gawin niyo sa akin, maglilingkod ako sa Panginoon. Nakedness, hunger, sabi po, kamatayan, wala akong problema dyan. Basta alam ko, maglilingkod ako sa Panginoon. Hallelujah! Bakit? Kilala ko yung Diyos kong pinaglilingkodan eh. Alam ko yung identity ko kay Lord. Hallelujah! At ginagawa kong personal yung commitment ko sa Panginoon. Hallelujah! Kaya po napakatibay po yung kanyang pananampalataya. Kaya yung dumaan po kami sa sitwasyon na ganito, sabi ko sa Panginoon, Lord, kailangan mangyari ba talaga? Sabi ng Lord, yes, kailangan mangyari yan. Bakit? Meron akong magandang plano sa family nyo at meron akong magandang plano para sa iyo. Hallelujah! Kaya ang sabi ko sa Panginoon, sige Lord, kung ganun Lord, simula ngayon, masisipagan ko pa, mas gagalingan ko pa Lord, yung paglilingkod ko sa inyo. Hallelujah! Sabi ko, instead na mawalan ako ng lakas, sabi ko, Lord, masisipagan ko pa ngayon. Mas gagalingan ko pa yung paglilingkod ko sa Panginoon. Nakakalungkot, marami pong Kristiyano ngayon, hindi po ganun yung prinsipyo nila. Kapag merong pinagdadaanan, bahala ka dyan, pastor. Again, wala dito yun, ha? Okay, so, pagka medyo may sitwasyon sa family, hindi na rin makapag-share. Sabi ko kagabi, tinanong ko sila, sino po ang gustong pumunta ng langit? Lahat sila sumagot. Punta ka ng langit, ang lapit-lapit ng church, hindi ka makapunta. Pambihira. Diba? Mahirap pumunta ng langit ha. Tapos church, madaling mag-sidecar ka, magpanaw, mayungot kang bayay, pwede. Hello? Ay. Bang hirap magpastor. Lalong-lalo na kapag matugas ito mga miyembro. Pero nabibless ako sa iyo, Pastor Andrew, parang hindi yag-yag babago, no? Bata gihapon. First time na kilala ko. Siguro, naalala ko yung testimony ni Pastor kay nanay. Sabi na, ay nako, Sister Tel, yung problema nandyan lang yan. Huwag mong alalahanin yan, basta kay Lord tayo. Ibig sabihin, naglalagay po siya ng boundary. Kung kailan po yung battle niya lalabanan o hindi. Amen. Nandyan pa ba kayo? Okay pa ba? Okay, so, ito po yung paalala ng Lord sa bawat isa po sa atin. Okay, so ano bang dapat natin gawin? Okay, for us to be able really, okay, to receive that blessing, okay, that comes from the Lord, meron po tayong 6 na bagay na gusto ko pong i-share sa umaga pong ito. Okay, number 1, okay, para magkaroon po tayo ng distinction is grow and increase in holiness. Okay, sabi po ng 2 Corinthians chapter 7 verse 1, pwede po bang pakibasa ninyo? We want to honor God. Okay, ito po dapat dito yung distinction dapat sa bawat sa po sa atin. Dapat po ay nag-grow tayo, nag-increase tayo sa holiness. Binanggit ko po kanina, holiness is not about perfection but it's all about direction. Kapag yung isang tao natanggap na si Jesus, nagkaroon po siya ng personal relationship sa Panginoon, dapat nagbabago po yung takbo ng kanyang buhay. Amen po ba? Ang sabi ni Pastor Johnny sa amin, kapag ikaw ay pinanganak na mahirap, pagkatapos namatay kang mahirap, problema mo yon. Tama? Kapag ikaw ay namatay, ibig sabihin, ikaw ay nandun pa rin sa, halimbawa, nagkapamilya ka na, nagkaasawa ka na, nagkaanak ka, mahirap ka pa rin, problema mo na yon. Hindi yung problema ng tatay at nanay mo. Problema mo yun. Bakit? Meron kang dapat gawin. Ibig sabihin, meron kang dapat pagdesisyonan sa buhay natin. Amen? Lumaki naman kami sa hindi naman kami mayaman eh.
Pero nagpapasalamat po kami sa Lord kasi yung relationship po namin sa Panginoon, yun po talaga ang nagdala sa amin kung nasaan kami ngayon. Kaya sobra kaming thankful sa Lord. Grateful kami sa Panginoon. Dahil kung ano man meron kami, saan man kami nandun mga kapatid, hallelujah, ay ito po ay pasasalamat namin sa Panginoon kasi mabuti siya, kasi tapat siya sa bawat isa po sa atin. Hallelujah! Praise God! Kaya nga sabi ko, naalala ko nung namatay si Lolo Perlet, naalala ko, pagkamatay po niya, pumunta ako doon sa sementeryo, sabi ko, Lord, talagang lumuhod ako, sabi ko, Lord, kasi nakikita ko po yung, kaya pala, naintindihan ko nung huli, bakit ganun na lang kapassionate yung lolo namin. Kahit minsan, alam naman yung niloloko namin siya, pero grabe talaga yung, alika to, punta ka sa church, okay, mabuti ka Ginoo, miski yung okay na yun, grabe talaga, consistent talaga siya. Very confident siya na sabihin ito sa amin. Naunawaan ko nung huli, sabi ko, kaya pala ganun yung lolo namin. Ka-confidence sa sarili niya. Na every time na kahit alam niyang niloloko na namin siya, grabe pa rin yung invitation. Kaya nung pagkamatay nung lolo ko, pumunta ako sa sementeryo, sabi ko, lumuhod ako, sabi ko, Lo, ano man yung sinimulan mo, tatapusin ko. Gagawin ko yon. Yun po talaga yung sinabi ko. At talagang iyak ako yung iyak. Sabi ko, Lord, parang humingi ako ng sorry sa kanya. Sabi ko kasi, yung mga times na parang ini-encourage siya kami, hindi ganun yung respond ko eh. Actually, sabi ko, ang kulit-kulit naman ito. Sa isip ko lang yun. Pero nung huli na unawaan ko na, sabi ko, Lord, ganito pala dapat yung ginagawa natin bilang isang mananampalataya. Amen. Mag-share tayo ng Word of God. Hallelujah. It doesn't matter kung napapahiya ka. It doesn't matter po kung ano yung sitwasyon ng buhay natin. Ang mahalaga po, ginagampanan po natin yung pagkatawag at yung plano at yung purpose ng Lord sa bawat isa sa atin. At yung 20 po, sabi ko, nung nag-commit ako kay Lord, June 5, 2005, nung bumalik ako sa Panginoon, sabi ko sa Panginoon, Lord, wala na pong atrasan nito. Sabi ko, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Bakit ito lang yung pinakalist na pwede kong gawin sa Lord? 10 taon, grabe po yung pinagdaanan ko, grabe po yung ginawa ko sa Lord. Napapahiya si Lord, napapahiya yung family ko, napapahiya lahat dahil po sa ginagawa namin. At sabi ko, nung pagbalik ko sa Lord, Lord, aayusin ko to. Lord, gusto ko na pagbalik ko sa iyo, maglilingkod ako sa iyo. Aayusin ko yung buhay ko, paglilingkuran kita habang ako ay nabubuhay. Yun po yung pangako ko sa Panginoon. And indeed, our God is faithful. Kasi yung mga panahon na ito, sobrang nahirapan yung nanay namin. Talaga nagpipray siya sa amin, sabi, Lord, habang nandyan kami, sabi, Lord, magiging pastor yung mga anak ko, Lord. Kahit nandyan kami, kahit parang imposibleng mangyari. But God is faithful. After 10 years, okay, sinagot ni Lord, 10 years. 10 years. Sinagot ni Lord yung panalangin. Sinagot ni Lord yung panalangin ng nanay namin. Naging pastor po ako, naging pastor yung kapatid ko. Okay. At ngayon po, sabay-sabay po kami naglilingkod sa Panginoon. At lahat po kami naglilingkod po sa Panginoon. Hallelujah. Palapad po natin si Lord. Amen. Ang saya po makita na yung family natin naglilingkod po sa Panginoon. Kaya ako, as much as possible, sabi ko, ni-encourage ko yung mga anak ko, kahit yung mga kapatid ko, sabi ko, maglingkod tayo sa Panginoon. Walang pinakamasaya, mga kapatid, na buhay sa mundong ito, kundi paglingkuran si Lord. Mahirap, yes. Nahihirapan, yes. May paghihirap, yes. Lahat po yan. Pero, alam mo, wala naman pong kapalit ito kapag tayo po ay binigyan ng reward ng Panginoon. Hallelujah. Palapakan po natin si Lord sa umaga pong ito. Kaya ipakita po natin kung sino tayo mga kapatid. Okay? Hindi po yung sitwasyon, hindi po kung anumang bagay sa buhay natin. Ang mahalaga, yung ginagawa po natin yung kalooban ng Lord sa bawat sa atin. Number 2. Okay, sabi po dyan sa 1 Peter, okay, yung verse lang po. Okay, the God who chose you is holy, so you should be holy in all that you do. It is written, be holy because I am holy. In 1 Peter chapter 1, verse 15 to 17. Okay, ito po yung panawagan ng Lord sa bawat sa atin. Na kung saan man tayo nang nandalhin ng Panginoon, okay, sa trabaho man, dapat iba tayo. Hallelujah. Dapat merong nakikita silang kakaiba sa atin. Hallelujah. Dapat, ibig sabihin, meron silang nakikitang wala sa kanila. Hello? Kasi naalala ko, pag parehas lang tayo sa kanila, parang walang distinction, mahirap po yun. Diba, pag pinagsama yung puti sa puti, diba, hindi mo mahirap siyang ma-distinguish kung anong pagkakaiba. Pero ipagsama po yung itim at saka puti, mas madaling ma-distinguish, di po ba? Kaya tayo mga kapatid, dapat pag pinasama tayo sa kanila, dapat makita kaagad sa atin kung sino tayo. Amen po ba? Hindi yung pag pinagsama tayo, parang
Kristiyano? Hindi. Kristiyano? Hindi. Hindi dapat ganoon. Dapat pag nagsama tayo, dapat alam nila kaagad na Kristiyano ka. Amen. Dapat alam nila kaagad, hallelujah, na foursquare ka. Hallelujah. Dapat alam kaagad nila, okay, hindi sa religion alam dapat nila agad kung sino ka at kung ano po yung pinanampalatayanan mo. Amen po. Dapat meron tayong pagkakaiwas sa kanila. Dapat makita sa atin yung holiness. And number 2, dapat makita po sa atin yung ating pong pananampalataya. Okay, sabi po dyan, Romans 10:17, so faith comes from hearing the message, and the message that is heard is the message about Christ. Kasi yung ating pong pananampalataya ay nagsisimula po ito, okay, sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Okay, kaya nga marami pong Kristiyano ngayon, maraming Kristiyano ngayon, tumatanda sila sa church, okay? Tumatagal sila sa church, pero hindi sila lumalago. Hello? Magkaiba po yun. Tumatanda sa church, tumatagal sa church, pero hindi sila lumalago. My prayer this morning is that habang tumatagal tayo, habang ibig sabihin tumatanda tayo sa pananampalataya natin po, dapat nagle-level up din po yung ating pong pananampalataya sa Panginoon. Hallelujah! Praise God! Merong dapat pagbabago na nakikita po sa atin. Hindi pwedeng parehas pa rin noon dati. Hallelujah! Praise God! Diba nilinis na tayo ng Panginoon? Diba dapat iba na tayo? Dapat pag nakita nila tayo, mga kapatid, dapat meron silang makitang kakaiba sa bawat mananampalataya, sa bawat isa po sa atin. At isang bagay po doon yung ating pong pananampalataya. Dapat mas matindi po yung ating pong faith sa Panginoon rather than other people. Hindi po yung competition, kundi makita po natin na iba talaga yung Kristiyano okay sa hindi po mga Kristiyano. Amen po ba? Naintindihan po ba natin? Number 3, grow and increase in power. Okay, hindi po yung kiligili power. Yung power. Ang sabi ng Acts chapter 1 verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, then you will tell people about me in Jerusalem. Ang ibig sabihin mga kapatid, yung power to share the word of God. Hallelujah! Praise God, hindi dapat tayo nahiya. Bakit meron tayong kapangyarihan na magsalita o ibig sabihin mag-share ng Word of God? Huwag po tayong matakot. Yung kapangyarihan na yan ay ibinigay na sa iyo at sa akin. Hallelujah. Ang kailangan lang natin, gamitin natin ito, hallelujah, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Hello. Kaya nga marami hindi pa rin kung sa tingin, kung ang mundo ngayon, kung lahat po tayo nagsishare ng Word of God, hallelujah, madali pong masave yung mundo. Pero ang problema kasi ngayon, ang dami-dami na, kahit po napapansin ko, kahit sa church, pinalalahanan ko sila, ang dami-dami na nating naririnig, ang dami-dami na nating conference, mga coaching, mga mentoring, Bible study, prayer meeting, pero hanggang ngayon, ikaw pa rin yung save sa family mo. Hello? Nakakalimutan natin, yung power binigay niya sa iyo. Ang sabi po diyan, maging witness tayo sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria. Huwag ka munang pumunta doon. Kahit yung family na lang muna natin, mga kapatid, i-save po natin sila. Kasi may kapangyarihan po tayong gawin yung mga bagay na ito. Amen po ba? Kaya sabi ko nga, nakakalungkot kasi ngayon parang nakokontento na lang tayo. Meron kasi akong somehow, yung 10 days ko po, yung kabataan ko dito po sa Udjongan. Alam mo, hangang-hanga ako doon sa mga kabataan ko noon. Grabe, ang galing-galing nilang kumanta, ang galing-galing nilang tumugtog. Grabe, pag nag-share sila ng word, grabe talaga. Sorry sa word pero inggit talaga ako sa kanila. Naiinggit talaga ako sa kanila. Sabi ko, bakit ganun sila? Sabi ko, Lord, pwede bang bigyan mo rin ako niyan? Gusto ko rin maging kagaya nila. Pray ako sa Lord. Tanungin niyo po sa akin kung anong nangyari. Hindi binigay ni Lord sa akin. Habang tumatagal, nakikita ko si Lord, naiingit ako sa kanila. Lord, kailan ba mangyayari sa akin yan? Nagagaling din ako kaparehas nila. At hanggang nag-college po ako, hindi nangyari yon. Hanggang nakapunta ako ng Japan, hindi nangyari yon. Kasi backslider pa rin ako. And in June 5, 2005, nag-start po lahat. Sabi ko, Lord, grabe yung timing mo, Panginoon. Sabi ko, Lord, ito pala yung plano mo sa akin. Hindi lang ako mag-worship leader, hindi magpapastor pa ako. Hallelujah. Praise God. Palakpakan po natin si Lord. Nakakalungkot mang sabihin na yung mga kabataan na hinahangaan ko ngayon, wala na sila. Nasa lawa sila. Yung iba, backslider.
Yung iba kung ano nung ginagawa, Ilam, Senra. Joke lang ha. Ganun talaga yung buhay, ano? In-encourage mo, ayaw naman. Alam mo yung, sabi ko, nakakalungkot lang. Sobrang nalulungkot ako. Na dapat, sabi ko sa kanila, okay lang bumaba ko. Nasabi ko nga sa kanila, parang, hindi ba dapat kasama ko na kayo? Hindi ba dapat magkasabay na tayo nagwi-win ng souls and make disciples? Hindi ba dapat kakampi ko na kayo? Hindi ba dapat magkakasama na tayo ngayon? Sabi ko, nasaan kayo? Basilio, nasaan kayo ngayon? Yung iba nag-backslide na ngayon, ano na lang ginagawa nila. Nalulungkot ako. Every time na makita ko sila sa video, every time na makita ko po sila sa anong ginagawa nila, parang it makes my heart really, na nalulungkot talaga ako. And somehow, doon po yung burden ko, yung desire ko na sabi ko, Lord, pwede ba Lord, makasama ko sila ulit? Pwede ba Lord, ibalik mo sila? Sabi ng Panginoon, may timing para sa lahat. Amen? Kaya kung ano man yung kalagayan, kung ano mang sitwasyon namin ng mga kapatid, nagpapasalamat ko sa Panginoon kasi grasya lang ito ng Panginoon lahat. Amen? Kaya pag naglilingkod tayo sa Panginoon, gawin po natin yung pinaka-the best natin na paglilingkod sa Lord. Sabi ko nga, ito yung pinaka-list na pwede kong gawin. Hindi naman ako pwedeng mamatay, di ba magpapako. Hindi ko naman pwedeng gawin yon. Kung anong meron ako ngayon, lahat galing po sa Lord yan. Mga kapatid, piliin po natin yung mga eternal na bagay. Huwag yung temporal. Hello? Kasi yung mga bagay na eternal, yan po talaga yung pinakamainam at nalulugod si Lord sa bawat mga bagay na ginagawa po natin para sa Kanya. At dyan po talaga nalulugod yung ating pong mahal na Panginoon. Ang ganda-ganda po ng trabaho ko noon. Kaya sabi ko, Lord, ano na naman to? Ito yung pinagpipray ko ng matagal na ma-regular ako sa trabaho, may bonus ka, ang ganda ng sahod mo. Lord, ito yung pinagpipray ko noon pa eh. Okay, 2001 kasi ako nag-start na magtrabaho. 2018, nabigyan ako ng pagkakataon. 2016, nabigyan ako ng pagkakataon na ma-promote ako sa trabaho. Ang ganda-ganda ng trabaho ko. After 3 years, sabi ng Lord, sandali anak, parang tinatawag kita. Sabi, iyak ako sa Panginoon. 3 taon po yun, mga kapatid, na iyak talaga. Iyak ako sa Panginoon, Lord. Paano yung asawa ko, Lord? Paano yung anak ko? Paano yung pag-aaral, Lord? Paano lahat, Lord? Japan to Lord, mataas po yung mataas po yung hanap buhay dito. Kapag walang trabaho, kami parehas ng asawa ko, Lord, hindi pwede. Trabaho pa rin. After 3 years, sinagot po ni Lord yung panalangin ko. Okay? Sabi ng Lord sa akin, panahon na. Time na. Okay, so punta ako sa company ko. Sabi ko, boss, magpapaalam na ako. Bakit? Magre-resign na ako sa trabaho. Ang tanga-tanga mo! Mabubuhay ka ba ng church mo? Mabubuhay ka ba ng Diyos mo? Japanese siya, ha? Okay, inside my heart, nasasaktan ako. Kasi hindi niya lang alam kung gaano kalaki at makapangyarihan yung Diyos na pinaglilingkuran ko. Na kahit yung company niya, hindi pwedeng itapat sa economy ng mundong ito. Okay, so after 2 weeks, bumalik ka sa akin. Ang tanga-tanga mo talaga, sabi sa akin. Okay. So after 2 weeks, nagpe-pray po ako. Hindi na talaga mapalaga yung puso ko eh. Hindi na talaga mapalaga. Balik ko after 2 weeks. Sabi ko, boss, final na talaga yung decision ko. Aalis na talaga ako. Inulit niya ulit. Ang dami pang sinabi sa akin. GAGO, mga tanga mo, mga ganito, ganyan. Anyway, hindi naman nakita mapigilan. Okay, sige. Sabi ko sa kanya, basta isa lang po yung iwan ko. Sabi ko, bubuhayin ako ng Diyos ko, sabi ko sa kanya. At yung decision ko na ginawa, hindi ako nagkamali dito. Ano akong resignation, umuwi ako sa bahay. Iwan ko, ang saya-saya ko habang umuwi ako. Fulfilling kasi yung feeling ko na kasi nasunod ko po yung panawagan ng Lord sa akin. Amen. Since 2018, nag-full-time po ako. 2024 na ngayon. Hindi o walang isang pagkakataon sa family ko, sa buhay ko, na pinabayaan kami ng Panginoon. Hallelujah! Praise God! 2022, nag-pioneer po ako ng church sa Tokyo. Kailangan kong iwan yung Saitama. Kasi kailangan kong mag-pioneer po sa Tokyo. So walang magpapastor. Dahil po pastora yung asawa ko, sabi ko, nag-usap kami dalawa, ikaw ang iiwan ko dito sa Saitama. Paano yan? Mahirap yan. Kasi yung asawa ko po, maganda po ang trabaho niya. Direct hire po siya ng Board of Education sa Japan. English teacher po yung asawa ko. At habang palapit po yung
yung transfer, yung ibig sabihin, ano bang tawag po dyan, Pastor? Pagpasa ng ano, o yung pagpapastor niya, talagang grabe na, natatakot talaga siya. Pero habang nagtatrabaho, sabi niya, kinakausap ako ng Lord, sabi na, after a year ng pagtatrabaho niya, sabi niya, Han, grabe, kahit doon sa locker room, talagang umiiyak ako. Nararamdaman ko na tinatawag ko ng Panginoon para para mag full-time pastor. Alam mo, isa lang ang sagot ko sa kanya, go ahead. Yun lang, go ahead. Bakit? Alam ko na hindi kami pababayaan ng Panginoon. Kasi yun yung sinabi ng Lord sa akin eh. Yun ang sinabi ng Lord sa akin. Sabi ko sa kanya, go ahead. To make the story short, naging full-time po yung asawa ko. Nag-resign po siya na English teacher. Kailangang iwanan po yung malaking sahod. Bonus twice a year. Maganda po yung compensation to serve the Lord, just to serve the Lord. Hanggang ngayon, full-time kami mag-asawa. Again, hindi ko po nakita na pinabayaan kami ng Panginoon. Hallelujah! Palapakan po natin si Lord. Praise God! Eh, sabi nga, paano kayo nabubuhay? Eh, bakit paano nga nabubuhay? May Diyos kami eh. Mas malaki yung economy ng heaven rather than the economy ng mundo pong ito. At ang kagandahan sa economy ng heaven, hindi po nalulugi. Kahit may COVID, tuloy-tuloy pa rin. Hindi siya nagla-lockdown. Amen? Ang maganda sa economy ng heaven, unlimited. Wala po siyang limit. Na kahit anong ibigay ng Lord, kahit anong hingin mo sa Panginoon, kaya niyang i-provide, kaya niyang ibigay, anumang bagay sabi ng Lord, isusupply ko sa inyo, sabi ng Panginoon. Sabi ko, Lord, kaya ang tapang-tapang kong mag-full-time. Kasi alam ko na yung Diyos ko, hindi ako mababayaan. Amen po ba? Alam ko sa inyo, naranasan nyo rin po yan. Hindi ko po sinabing mag-full-time kayo tapos iwanan yung trabaho ha. Hindi ko po sinasabing ganon. Pero kung tinatawag ka ng Lord doon, go ahead. Sabihin ko, go ahead. Kasi nakita ko po yun. Kaya lang po kailangan nating i-exercise po. Kasi may power tayo. Meron tayong kapangyarihan ng binigay ng Lord sa bawat sa atin para gawin yung mga bagay na ito. At ngayon po, ayan, yung asawa ko po ay nasa Paniki. Assembly of God Church po siya nag-speak ngayon. Ang saya-saya pala yung gano'n, no? Kaya nung una sabi ko, Lord, wow, sabay kami nag-aaral. Di ba? Sabay kami nag-aaway. Pag nag-aaral siya ng Word of God, nag-aaral din ako. Doon siya, pag nagpipray siya, nagpipray din ako sa kabilang kwarto. Okay, magpipray siya, magpipray ako sa Saitama, sa Tokyo, magpipray sa Saitama. Sabi ko, wow, woo, praise God. Sabi ko, Lord, ang saya-saya pala ng ganito. Sabi niya, Lem, hindi ka ba naiinggit sa ibang lalaki ng bahay nila? Ay, nako. Mas malaki pa ang bahay ko dyan. Ito pang maganda, ginto yung lalakaran ko. Sa kanila, tiles lang. Yung bahay ko sa langit, ginto yun. Amen? Amen? Alam mo, it's a matter of mindset lang mga kapatid. It's a matter of mindset lang. Kasi ang iniisip ko, yung Jeremiah 29:11, ang ganda-ganda ng future ko. Bakit ko sisirain? Bakit ko aaksayahin yung panahon ko? Nasirain yun. Ang ganda-ganda na yun eh. Malinaw po yung promise ng Lord sa akin. Malinaw po yung promise ng Lord sa bawat sa atin. I know the plans I have for you. At kailanman hindi po nagsinungaling ang Diyos. At kahit kailanman walang pangako si Lord na binigay na sa atin na hindi niya tinupad. May mga magkakataon siguro na di-delay. Minsan sabi ko, pinost ko sa Facebook, sometimes God allows delayed to be on time. Tama? Kasi minsan may mga pagkakataon na yung timing kasi natin, gusto natin pagka nag-pray tayo, dapat ibigay ng Lord Sometimes dinidelay lang ng Lord yan para maging on time yung sagot sa ating pong panalangin. Amen po ba? Naalala ko pag gumibab ng nanay ko sa 9 years, 8 years, okay, tapos 9 years and 364 days. Kung bumigay siya sa prayer ng 9 years and 364 days, nag-stop siya, ay di wala ng pastor ngayon, wala ng pastor Lem, wala ng pastor Bong, hallelujah! Hindi po na-save yung family namin. Praise God, pero dahil hindi tumigil, nang kakapray yung nanay namin, hallelujah, sinagot ni Lord at binigay po sa amin, hallelujah, yung panalangin ng nanay ko. Kaya po mga kapatid, sa umaga pong ito, gawin po natin yung ibig sabihin, i-maximize po natin yung power na binigay ng Lord sa atin. And next po is in love. Grow and increase in prayer pala, in prayer. Okay, never stop praying. Okay, ito dapat yung, alam mo nakakatuwa,
Nakakatuwa po na, sinabi ko po sa inyo kanina, pag nagpipray kami, meron kasi kaming prayer na hiwalay. Hiwalay na mag-asawa. May schedule yan eh. Meron din kaming prayer na mag-asawa na sabay po kami. Meron din kaming prayer na family kami. At meron din prayer ang mga anak ko na sila-sila. Tapos meron kaming sabay-sabay na as a family. Lalo-lalo pagka yung Thursday, okay? Ano po namin yan? Bible study po namin yan na family. Nag-communion kami. Okay, nag-worship kami. Ang pinapagitara ko yung anak kong panganay, kahit hindi marunong, pero okay lang. Alam mo, pinapalid ko ng worship, yung bunso ko. Yung 7 years old. Yun po ang pinaglilid ko ng worship pag nagde-devotion kami. Grabe, nung una talagang iyak nang iyak ako. Sabi ko, Lord, ito na pala, Lord, yung bunga ng pag-respond ko sa'yo. Hello? Na makita ko yung mga anak ko na sila din naglilingkod sa iyo. Praise God. Hallelujah. Praise God. Ito yung corona na meron ako sa Diyos. Hindi yung magandang bahay. Hindi yung maraming pera. Pwede ko naman gawin yon. Pwede kong gawin yon. Pwede akong mag-resign sa pagpapastor. Trabaho ko ng trabaho. Pwedeng mangyari sa akin yon. Pero hindi ko po ipagpapalit yung eternal things sa temporal things. At hindi ko ipagpapalit yung service ko, okay, sa Diyos, service ko sa company. Amen po ba? At dapat po yan ang tinitingnan natin. Yung panalangin, napaka-importante po yan. Okay, next po. Wala na akong time. Love. Grow and increase in love. Sabi po ng Mark 12:30, love the Lord your God with all your heart and with all your soul. Love Him with all your mind, with all your strength. Ang sabi po ng Philippians chapter 1 verse 9, I pray that your love will grow more and more. Hallelujah. And let it be based on knowledge and understanding. Dapat habang tumatagal mga kapatid, dapat ibig sabihin, yung love natin sa Panginoon, ito po ay lumalalim. Habang tumatanda po tayo sa ating pong pananampalataya, dapat po ito po ay talagang, ibig sabihin, nag-grow, nag-increase po yung love natin sa Panginoon. That's the reason why si Pablo, mga kapatid, kahit anong mangyari sa buhay niya, grabe, hindi ho siya natitinag. Hindi ho siya bumibigay kahit sa anong problema. Bakit? Hindi lang love ni Pablo si Paul, he is madly in love with Jesus. Yun pala po yung nangyayari sa atin kapag tayo po ay nagmamahal ng totoo sa Diyos natin, kaya po nating lampasan anumang problema, anumang sitwasyon ng buhay po natin. Hallelujah. Hindi po ibig sabihin na walang problema. Ang ibig sabihin sa mga panahon na nahihirapan tayo, doon po sa panahon, hallelujah, na parang hindi na natin kaya, doon po gumagalaw at kumikilos si Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Si Pablo po, ang dami niyang pinagdaanan, pero sabi niya, alam ko at kung sino yung pinaglilingkuran ko. Alam ko yung identity ko sa Panginoon. Kaya kahit anong mangyari, sabi na, for to me to live is Christ and to die is gain. Grabe yung declaration ni Pablo. Kahit kamatayan, hindi ho siya natatakot. Ipaglalaban niya yung kanyang pananampalataya. Ipaglalaban niya po yung kanyang pag-ibig at pagmamahal sa Diyos. Bakit? Kilala niya kung sino at ano ang meron sa ating pong mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise God! At sa umaga pong ito, gusto ko pong i-encourage ang bawat sa atin. Mahalin po natin ang Panginoon. Nakatapat po ng pagmamahal ay yung tunay at totoong paglilingkod sa Kanya. Na kahit anong sitwasyon, may rejection, may persecution, may battles, may trials, may testing, may afflictions, mga kapatid, huwag po tayong tumigil sa paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah! Ipaglaban po natin ang ating pananampalataya. Ipaglaban po natin, hallelujah, yung pag-ibig natin sa Panginoon, kagaya ni Pablo, hallelujah, na kahit sa kamatayan, hindi po natinag si Pablo. At hanggang namatay po si Pablo, naglingkod po sa Panginoon. Matanong ko lang po, sino po sa inyo ang nagmamahal sa Diyos? Pakitaas po ang kamay. Ulitin ko po yung tanong, parang hindi nyo naintindihan. Sino po sa inyo ang nagmamahal sa Diyos? Ulitin ko po ulit. Baka hindi nyo ulit maintindihan. Sino po sa inyo ang nagmamahal sa Diyos? Pakitaas po ang kamay. Then, itong iba pamatas, hindi ah. Kasi ayam din ako ano kagasunod na kaslinggon eh. Then, love and serve Him. Love and serve Him. It's the least that we can do. Love and serve Him consistently. Meron ka pa bang pwedeng gawin sa Panginoon? Sino pang may-ari ng buhay nyo? Sino pang may-ari ng buhay nyo? Sagutin niyo po ako. Sino po?
Sino po ang may-ari ng hininga nyo? Sino po ang magbigay ng lakas sa inyo? Sino po ang nagbigay ng yaman na meron kayo? Nakakita ba yung mata nyo? Nakikita ba yung mata nyo? Bakit? Nakakarinig ba yung tenga nyo? Bakit? Nakakapagsalita ba kayo? Nakakalakad ba kayo? Nakakatalon ba kayo? Bakit? Yun naman pala eh. Kung kay Lord lahat galing yan, then serve Him. Love Him faithfully. Serve Him wholeheartedly. Wala namang iba eh. Nakakalungkot ka minsan, busy tayo sa labas. Pero pagdating sa gawain, pastor, saka na lang, pastor ganito. Tagal-tagal na natin Kristiyano eh. Pwede ba tanggalin na natin yun? Tumatanda na rin tayo sa pananampalataya natin eh. Binigay mo na rin lang yung buhay mo sa Lord. Itodo mo na. Tama? Huwag ka na magtira. Kasi kung si Lord naman ang nagkukos ng breath natin, at the same time yung eyes natin na makikita, hindi bakit ibigay natin yung paglilingkod na para sa Kanya? Amen po ba? Ibigay, grow and increase, okay, in service with the Lord. Yan po yung last. Okay? Ang sabi ng 1 Corinthians 15:58, my dear brothers and sisters, okay, remain strong in the faith. Don't let anything move you. Always give yourselves completely to the work of the Lord. Pwede ko bang sabihin natin completely? Pag sinabi po natin completely, ano pong ibig sabihin yan? Buo. Hindi 1/2, hindi 1/3, hindi 1/4, okay? So ibig sabihin, ito po yung panawagan ng Lord sa bawat isa po sa atin. Ano bang talent na meron ka? Ano bang kaya mong gawin sa Panginoon? Pastor, ito lang yung kayang gawin. Huwag mong maliitin yung kaya mong gawin sa Panginoon. Ito lang, Pastor, yung talent ko, yung mag-arrange lang ng upuan eh. Alam ba, maraming tao hindi marunong mag-arrange ng upuan. Maraming tao po na hindi nakagawa ng talent mo. Kaya huwag mong maliitin yung ginagawa mo, hallelujah, sa Panginoon na service. Nagsimula ako sa Aklan habang nag-aaral ako noon na naglalampaso kami sa church ni Pastor Johnny. Kasi nakatira kami sa parsonage eh. Naglilinis ng toilet. Okay, wala akong ministry doon. Basta yun lang ang ginagawa ko. Naglampaso kami, naglilinis kami ng toilet. Pagkatapos kami ang maglalagay ng upuan. Pag uwi nila, kami din ang magtatanggal ng upuan. Yun lang trabaho ko. Pero meron akong joy sa heart ko. At hindi ko po alam na later on pala, okay, ipopromote ako ng Panginoon. Bakit? Kapag tayo po ay tapat sa maliit ng bagay, pagpapalain tayo ng Panginoon sa mga malalaking bagay. Amen? Hallelujah! Amen? Para hindi ka ma-frustrate, gawin mo muna yung maliit na bagay bago ka punta sa malaki. Sabi ko noon, kaya pala hindi ka agad binigay ng Lord sa akin yung prayer ko. Kaya pala hindi ka agad sinagot ni Lord na habang kami magkakasama, kaya pala hindi binigay ng Lord sa akin yon. Meron pala siyang perfect timing, mga kapatid, na ibibigay na sa akin yung kaloob na pangako ng Lord sa po sa atin, especially po sa akin. Mga kapatid, anumang sitwasyon ng buhay natin sa umaga po, I want to close with this, na sa totoo lang po, sa ngayon, talagang grabe po yung transition ng buhay po namin. Kami mag-asawa, okay, kami mag-family. Pero sabi ko, Lord, mas pipiliin ko po na mahirapan na naglilingkod sa inyo kaysa po maalwan na hindi po kaya namin kasama. Amen? Maganda po na kahit sa ganitong sitwasyon, sabi ko, matatapos naman ito. Matatapos ito at tatapusin ito ng Lord sa bawat isa po sa atin. Amen? Kaya ngayong umaga po, anuman sitwasyon natin, hindi ko po alam kung ano pong meron sa buhay po natin. Gusto ko pong i-encourage ang bawat sa atin. Grow and increase in service with the Lord. Amen? Mahalin po natin ang Lord. Ang buti po niya. Ang buti-buti ng Lord natin. Kaya ako po sinasabi dyan sa inyo kasi naranasan ko po yun. Sobrang na-experience ko po yung goodness, yung faithfulness ng Lord. Naranasan ko po yung pag-ibig ng Panginoon. Na kahit sa ganitong sitwasyon, sabi ko, kaya pala si Pablo sabi na kahit nasa bilangguan siya, no, grabe, kahit nasa bilangguan siya, saan man siya naroon, grabe, nagsusulat siya. Philippians chapter 4, alam niyo po yan? Alam niyo po kung saan na sinulat yon? Nasa bilangguan siya. Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Ang tindi ng pananampalataya ni Pablo. Grabe no? Na pwede pala kahit nasa bilangguan, pwede pa tayo magsaya.
Ang nakakalungkot ngayon, marami pong Kristiyano, hindi po sila bilanggo. Hallelujah, sa loob ng bilangguan, pero bilanggo sila ng kanilang nakaraan. Bilanggo po sila ng kanilang galit. Bilanggo sila ng mga bagay na hindi tama at hindi po nararapat sa Panginoon. Sa Acts chapter 10 siguro po yon, nasaan po sila ulit? Nasa bilangguan sila ulit. Ano pong ginawa nila ni Barney, ni Silas? Ano pong ginawa nila? Grabe, nag-worship. Ang hindi naman hanampalatan ni Pablo. Naka-change sila, nasa bilangguan sila, hindi ho maganda yung kanilang sitwasyon, pero grabe, sumamba sa Diyos, nagpuri sa Panginoon. Anong nangyari? Napalaya sila, at hindi lang yon, yung jailer napalaya din. At hindi lang po yon, napalaya yung family ng jailer. Mga kapatid, yung pagsamba at pagpupuri, wag po nating ipagkait sa Panginoon yan. When you worship and praise the Lord with all your heart, kahit yung next generation, pwede hong masave sila. Pwede po sila makakilala din sa Panginoon. Si Job, last na lang po, antindi yung kanyang nangyari sa buhay niya. Pero po ang sabi ng Bible sa Job chapter 1 verse 21, pagkatapos niya hong malaman yung kanyang sitwasyon, ang sabi ng Bible, kaya nagubad si Job, nag-shave, tapos nagpaterepa at sumamba po sa ating pong mahal na Panginoon. Amen? It will take really a heart that is really yung love talaga si Lord for us to be able to grow and increase sa ating pong pananampalataya. Kaya sa umaga pong ito, gusto ko pong mag-end sa verse na ito. In 1 John chapter 2 verse 15 to 17. Pwede bang sabay-sabay po natin basahin? Ready, go. Do not love the world or anything in it. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. For here's what people who belong to this world do. So sabi diyan, they try to satisfy what their sinful desires want to do. They long for what their sinful eyes look at. They take pride in what they have and what they do. All of this comes from the world. None of it comes from the Father. Verse 17, the world and its evil desires are passing away, but whoever does what God wants them to do lives forever. Praise God. Palapakan po natin sa Panginoon. 1 Peter chapter 2 verse 9 to 12. Last verse po ito. Ano pong sabi diyan? Final verse po. But God chose you. Sabay-sabay po natin basahin. Ready, go. But God chose you to be His people. You are royal priest. You are a holy nation. You are God's special treasure. You are all these things so that you can give Him praise. God brought you out of darkness into His wonderful light. Once you were not a people, but now you are the people of God. Once you have not received mercy, but now you have received mercy. Praise God. Palapakan po ulit natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Be separated from the world. Be rooted in the Word of God. Praise God. Hallelujah. Lord, maraming salamat po sa umagang ito. Lord, it is my prayer that God, that this word, Panginoon, Lord God, Lord, maitanim, Panginoon, sa kanila. At ito, Lord God, ay tumubo, Panginoon, habang sila po ay naglilingkod at nananampalataya, Panginoon, sa inyo. Lord, ito po ang aking panalangin sa oras pong ito, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Praise God.